hotline bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Compañeras. Dos Compañeras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, and Mindanao. Ito na po ang DZRH, Dos Compañeras. Kasama po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam, Attorney Cheryl Adami Molina. At ako po si Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama po tayo. Sama-sama tayo Pilipino. Kami po ngayon ay medyo malungkot, nagdadalamhati. Very emotional pa. Ayan. Pati ako napapaiyak na sa iyo, Attorney Rina. Ayan. Dahil kami po ay nawala ng isang napakabutihing kaibigan. Yes. Isang haligi po ng aming himpilan. Ayan. Si Reggie Espiritu kasi napaka-humble. Isa po siya magaling na writer. Isa siya, in fact, Attorney Cam, isa siya sa pinakamagaling na writer ng DZRH. At siya rin yung, no offense sa iba natin mga writers, si Reggie Espiritu po ang pinakamagaling mag-headline. At pasensya na po, medyo mababaw. Ang aming luha, pareho kami mababaw ni Attorney Rina. Ayan. Hindi po sinasadya. Oo, kasi nagdadalamhati talaga kami. So, kami po ay nakikiramay sa mga kamag-anak, ayan, yung mga kaibigan, at saka mga sa buhay. Nagmamahal. Si Reggie at Attorney Cam, tawag ko talaga kay Reggie Espiritu ay Reggie Espiritu. Hindi ko siya tinatawag ng Reggie lang. Pero Reggie Espiritu, laging buo. Yan. At muli kami po ay nagdadalamhati. Biglaan po kasi ito. Yes. Kasi si Reggie Espiritu, masyado ka na magmadali bumalik kay Lord. Hindi kami ready. Napakabuting tao. Yes. Ayan. At napaka fair yes. and credible and unbiased. Saka malaki ang naitulong sa aming himpilan dahil 3 dekada. Tagal. Nung nagsimula ako dito, Attorney Cam, isa siya sa pinakamabait na nakausap ko. Ayan. Ayan. So, yun. Medyo malungkot ang gabi namin, pero tuloy pa rin po ang ating programa. Ayan. Dos Compañeras. So, ayan, pagpasensyahan nyo na po, medyo very emotional lang talaga. Not only for us. Alam mo, Attorney Cam, marami nang nakakakilala kay Reggie Espiritu. Ayan. Pati po sa mga aming kasamahan. Yan. Pero sige, mag-move on muna tayo. Ayan, panyera. At pasensyahan nyo na po kami. So, yung topic natin po ngayon ay may kinalaman po sa mga kababayan natin na nagtatrabaho abroad. Ayan. So, may kinalaman po sa kung paano nga ba maiiwasan yung mga illegal recruiter para naman po ay maprotektahan ng ating mga kababayan na gustong pumasok, gustong magtrabaho abroad at at syempre gusto makatulong sa kanilang pamilya. Yes. Ito naman ang layunin ng ating mga kababayan, Attorney Cam, ang for greener pasture, no? Makahanap ng maayos na kita para sa pamilya. Ang problema lang minsan sumasabit dahil ayan yung maraming mga scammers, maraming mga manloloko, nabibiktima ng mga illegal recruiters at yan po ang susubukan nating ipaliwanag tonight para maiwasan natin ng mabiktima tayo ng mga illegal recruiters. Ayan. Kaya po ang topic natin ngayon, mga palatandaan po na illegal recruiter po pala ang inyong katransaksyon. Kasi alam naman natin, panyera, na sa hirap ng buhay, may mga kababayan tayo na gusto makipagsapalaran sa ibang bansa. So, kapag nakipagsapalaran sa ibang bansa, andyan na yung naibebenta na yung mga titulo ng lupa, nabebenta na yung mga kambing, kalabaw sa probinsya para makapagbayad lang, unang bayad dun sa mga requirements na hinihingi. Tapos yung pala, mai-scam pa pala sila. So, yun ang napakasakit. Yan. So, yan po, no? Maraming mga nabibiktima ng paasa. Ayan. So, unang-una, no? Paano nyo po ba malalaman yung mga palatandaan na illegal recruiter ang inyong katransaksyon? Unang-una sinasabihan, huy, meron na kaming employers sa ibang bansa, direct hiring po ito. Ayan. Actually, generally, bawal po ang direct hire. Correct. Ayan. So, pag nakarinig po kayo ng word na direct hiring po,
Huwag nyo nang mag-isip na kausapin. buhay. Opo. Hanap ka ng ibang kausap mo, wag ako. Kasi Ayan. pinagbabawal po ito ng ating batas, yung direct hiring. At saka pag direct hiring po, no, wala pong proteksyon laban sa ating mga kababayan na umalis nakipagsapalaran. Alam niyo kung bakit ipinagbabawal ito. Kagaya ng binanggit ni Attorney Cam, walang proteksyon. Wala po kayong mahahabol dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi ang sinasabi po ng batas, merong solid joint and several, no, ang liability noong local na recruiter. Ibig pong sabihin, siya yung pag joint and several, pwede ninyong habulin ang kahit sino sa kanila. Kaya lang kasi, paano nyo hahabulin yung nandoon sa ibang bansa? Kasi hindi po sila sinasaklaw ng batas ng Pilipinas. Ang mga batas ng Pilipinas ay sumasaklaw lamang dito sa teritoryo ng Pilipinas. So therefore, kailangan ng local na ahensya o recruiter na siyang hahabulin ninyo. Ngayon si recruiter, bahala siyang habulin kung ang nanloko ay yung nandun sa ibang bansa. Pero at least, no, sa ilalim ng batas, sa Korte ng Pilipinas, maaari po ninyong habulin at papanagutin yung local na agency. Ayan. Yun po yung kahalagahan nun. Siyempre, kapag halimbawa po, no, nakikipag-transact sa inyo, pag hiningan po kayo ng mga requirements, ganyan, no, wala pong resibong maipakita, no? Kapag hindi po nag-issue ng resibo, kabahan ka na dahil maaaring ito pong katransaksyon ninyo ay isa sa mga illegal recruiter. Ayan. Na nanlalamang ng mga kapwa natin. Kasama rin po dyan kung halimbawa, no, walang lisensya. So, paano nyo malalaman kung meron pong lisensya ang recruitment agency na kinakausap ninyo? So pupunta po kayo sa website ng POEA. At saka ng Department of Migrant Workers. Yes, Pwede rin ma-search doon yung mga listahan ng mga legit. Oo. Maganda rin po dahil babad naman tayo sa social media, maganda din po na tingnan ninyo yung mga kahit i-search lang, halimbawa ABCD recruitment agency, i-search nyo sa online, no? Kung mayroong mga ganitong kontrobersiya. Chances are, kung mayroong mga kontrobersiya na yan na nag-i-exist, no? Chances are, baka masama pa kayo sa mga mabiktima niyan. Kasi kung matinuyang recruitment agency, wala dapat yan na issue. Yes. Kasama rin po sa mga palatandaan kapag halimbawa po sila po ay nakikipagtransaksyon sa mga pampublikong lugar. Oo. So dapat po doon sa opisina po may mismo, physical no, office. nagbabayad, ayan, yung mga requirements doon magpapasa. Wag po sa mga fast food restaurant o kaya sa ibang lugar. At saka take note po, katumbas lamang ng isang buwan ang maaring singilin, isang buwan sweldo, ang dapat na sinisingil nila sa'yo, no? Bilang placement fee. Kapag ka doble-doble, abot impyerno na ang presyo, abay, kabahan na po kayo. Yes. Yan po ay sa malamang, illegal recruiter. Yan. Illegal recruiter yan. Siyempre, yung iba pa, kalimitan daw sa mga ito, Panyera, nagbabahay-bahay para mag-recruit. Ayan. So, pag mga ganyan po, tignan nyo yung mga papeles, yung mga requirements, and again, double check po kung sila po ay lehitimong nakalista sa Department of Migrant Workers at kung sila po ay talaga empleyado ng nasabing recruitment agency. By the way, bawal po makipagtransaksyon sa mga training centers, no? Hindi, yun din pong pag-aasikas yung firm o ahensya na nag-aasikaso ng visa ay hindi po yan wala rin po yung kumbaga iba yung negosyo nila. Hindi po ito recruitment firm or agency. Tsaka rin yung mga tourist, anong tawag ng Attorney Cam? Mga tourist agency, ano tawag doon? Yung mga nag-o-offer ng mga tour o pupunta ka sa Japan o magtutour. Pero pinapasimple o pupunta ka doon bilang magkakaroon ka ng tourist visa pero saka na tayo ipupuslit natin ang employment mo. Hindi po yun. Yung mga agency na ganon, no? Hindi po sila authorized na mag-recruit. Even yung mag-aasikaso ng visa o visa processing lang, hindi rin po sila authorized na mag-recruit. So therefore, dapat recruitment firm or agency talaga ang pinupuntahan ninyo. At again, sabi nga ni Attorney Cam, i-double check po ninyo kung ito ay lisensyado. Eto nga, meron pa isa. Masasabi nyo maaaring illegal ang inyong katransaksyon kung nangangako ng malaking sahod at mabilis na pag-alis at nagpapadown agad ng pambayad. Yan. Puro pangako. Tsaka yung tinatago yung passport nyo, yung mga dokumento nyo. Diba? Kasama po yan. At yung iba daw pa niya,
panyera, nagre-require agad ng medical examination o kaya training kahit wala pang malinaw na employer at saka yung kontrata. So, importante rin po yung kontrata, no, na mapakita sa inyo. Sometimes po yung contract, no, nakasulat sa, halimbawa, Arabic, kasi karamihan ng mga kababayan natin nasa nagtatrabaho abroad sa mga sa Saudi, ganyan, sa mga Middle East. So, may counterpart yun na English. Oo, at saka yan ay dumadaan po yan, na-check dapat ang inyong kontrata. Kasi ang tawag doon, ang inyong pong kontrata, ang mga kasunduan, ay iniingatan din po yan ng gobyerno sa pamamagitan ng POEA, OWA, yan. Tinitingnan din po nila yan to make sure na yung mga kasunduan natin, no, doon sa kanilang bansa. For example, Attorney Cam, kasunduan natin sa Saudi government or sa Middle East, ito po ay yung mga stipulations po nito ay naka-indicate na dito ano lang yung allowed at ano yung hindi allowed, no? Para din po mapangalagaan ang inyong welfare kapag kayo ay deployed na. Kasi halimbawa may mga iba po kasi na ang trabaho lang dapat ay kunyari waitress, ganyan. Pagpunta doon, nasa escort service pala, ginawang prostitute, commercial sex workers. Yun ang yun ang napakahirap, Attorney Cam. Yes. So ang illegal recruitment mo, kung mapapansin po ninyo, dinefine po ito, no, sa RA 122, pero napakahaba ng definition nito. Pero to simply put, ang illegal recruitment po ay nagagawa ng isang tao o kaya po yung peking agency, no, sinasabi natin na walang authority mula sa gobyerno at nagbibigay ng impression na kaya nilang magpadala ng workers abroad for employment purposes, no, na magtatrabaho ka doon. So, actually, kahit po yung pagsasabi lang na pangangako lang. At take note po kapag nangako, kahit pa po wala pa kayong binibitawang pera, ito po ay maari nang pumasok doon sa illegal recruitment. Yan. So kasama po sa illegal recruitment yung anumang gawain ng paghahanap, pangongontrata, pag-hire, pag-engganyo, pagre-refer, kasama rin po yan. Kaya yung, pumunta ka dito, sasamahan kita sa ganito. Yan, illegal recruitment, sa punta din yan. Kaya nangungumusyon man yan o hindi, no? Yan po ay maaring pumasok doon sa binabanggit ni Attorney Cam na sino yung illegal recruiter. Tsaka yung sinabi ni Panyera na nangangako o nag-a-advertise. Kaya wag kang paasa. Wag kang paasa kasi ikaw na paasa ka, meron kang kahihinatnan. Doon sa illegal recruitment. So marami pa tayong mga pag-uusapan mamaya. Batiin lang natin yung mga nanonood sa atin sa DZRH Dos Compañeras at sa DZRH News Panyera. Yes, magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo, Tita Ami Miraflor Garcia, Ma'am Irene Almodovar, Gael Enriquez, kayon din sa Eduardo Narvaez at Maricor Angeles, si nanonood sa atin Rome Asuncion, gayon din si Ronald Tumbaga na nakikiramay. Sila lahat, no, nagpapahatid ng pakikiramay. Gayon din, magandang gabi Ma'am Grace Recta, Bea Bartolome, nanalo sa atin ito sa DZRH Dos Compañeras. Gayon din, Cheryl Adami Molina is watching with you. Si Ria Soto, ganun po si Josefino Alfonso, Alicia Rodeo, at ganun din po Mivs Jepulani, Belen Rivera, at Alexandro Castro. Nanunood din sa atin sa Ador Cortez, dyan sa Kalumpit, Bulacan. Si Sandy, gayon din si Herman Gumiran, at si Aunt May, Noel Dorosan, at syempre, Pancho Sabardo Jr. At etong si Noel Dorosan, Attorney Cam, nanunood sa atin mula pa dyan sa Melbourne, Australia. Ludivina Thompson, magandang gabi rin po. At kay Sir Luding Bungaling sa may Candelaria, Quezon. At ganun din po, no, yung mga nakatutok sa atin ngayon. Kung kayo man po ay nakikinig sa DZRH 666, ganun din po sa ating mga cable channels at sa ating social media platforms. By the way, magpapasalamat rin po kami, kasi yun pong last na survey kung saan nag-number 1 tayo, ang buong DZRH, ay dun sa time slot, number 1 din po ang Dos Compañeras. Thank you so much. At syempre, napakataas sa survey ng Hukumang Pangtahanan every Saturday, 11:30 hanggang 12 ng tanghali. Thank you very much po sa palagian ninyong pagsuporta sa DZRH. At mabuhay po kayo. Yes. Yan. Maraming salamat. Magka-commercial break lang po muna tayo. Babalik po ang Dos Compañeras. Sasagot po kami ng mga ilang katanungan. At kung meron po kayong mga experience about sa mga illegal recruitment, baka lang po kami po ay masagot namin ang inyong katanungan. At yung mga nabiktima na dyan, kahalimbawa yung mga
contract substitution, yung iniba ang kontrata pagdating sa ibang bansa, yung meron mga hindi nabayaran, makinig po, no? Dahil baka po makatulong sa inyo ang talakayan natin tonight. Kasama niyo pa rin po ngayong gabi ang mga panyera ng bayan, Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras. Dos Compañeras, pinag-uusapan pa rin po natin kung paano nga ba malalaman na illegal ang inyong katransaksyon, mga illegal recruiter dyan na nangre-recruit ng lalamang sa ating mga kawawang mga kababayan na nais lamang makarating abroad at mapaganda ang kanilang buhay. Kasama pa rin po Attorney Cam Cheryl Adami Molina. At ako naman po, Attorney Rina Seco. Ayan, kanina pinag-usapan po natin no, yung mga illegal recruiter, tsaka ano nga ba ibig sabihin ng illegal recruitment. Ayan. Kapag halimbawa, no, yung pinaka-tricky part dito, Panyere, akala mo nag-refer ka lang, yung pala, sasapuling ka ng illegal recruitment. Yun na nga kaya ang ating mga kababayan, mag-iingat po kayo, no, sa pagre-refer, pagre-recruit. Akala ninyo nakakatulong kayo. Kasi kung halimbawa po na illegal ang pinagdadalhan ninyo sa inyong mga kakilala, kaibigan, maari po kayong masabit doon sa kasong illegal recruitment. Take note na ito ay may kulong po, medyo mabigat po ang parusa dito, especially Attorney Cam, no, kapag umabot ng 3 ang nabiktima o kaya naman ay 3 kayo na nag-iinganyo or nasasali dito sa issue ng illegal recruitment. Sabi po sa kaso ng People versus Goche ba ito or Gose, Panyera, no? Kahit aplikante ka, Panyera, tapos ni-refer mo yung kakilala mo, katrabaho mo sa isang agency at tumulong ka mangolekta ng mga papeles o kaya mga fees, sabi ng ating jurisprudence, gumagawa ka na ng illegal recruitment. Take note po kahit hindi ka tumanggap ng bayad. Kung ikaw ay kasama sa nangolekta ng mga papeles mo, ako na nagbagandang loob ka. Yes. No, sabi mo ako na ang bahala, no? Ako na ang bahala mag-submit ng itong mga dokumentong ito. Kasi lalo pa kung meron kang expectation na ito ang mangyayari nito. May commission ka if ever, di ba? Yes. At hindi lang 'yon, kahit isang tao lamang po ang ni-recruit, basta wala pong lisensya yung nagre-recruit at nangako ng trabaho abroad, isang tao lang pinag-uusapan natin dito, illegal recruitment pa din po. Yan. Tapos meron pa, no? Meron sinasabi na kahit wala daw intensyon na masama ang tao sa pag-aalok ng trabaho sa kasama, basta nangako ka pa rin, no? Ito yung sinasabi natin na nag-promise ka. Kaya wag kang paasa, yun na nga ang linya natin. Huwag niyong gagawin yan kasi illegal recruitment pa rin po ang pagbagsak ninyo. Ayan po. And of course, yung pagbibigay lamang po ng impression na kaya mo magpadala ng tao abroad. Kaya yung medyo impression lang to. Kaya yung medyo may angas ka na, kayang-kaya ko yan. Kaya malakas ako doon kay boss, ay, no? Naku. Akin na yung mga papeles mo, malakas ako kay boss. Pwede kitang ipasok. Delikado ka doon. Hindi nakarating na ako dyan nang nangyari na sa akin yan So, bakit Saglit lang, bakit hindi na ako nakikita? Parang absent ako today. Present po ako. Sa ating RHTV, double check nga po. Ayan So, yung mga nagkukwento na nakapagpaalis na sila, marami na silang napaalis ng mga tao, impression lang yun Kahit sabihin mo na nagsisinungaling ito, pwede ka pa rin pong makasuhan ng illegal recruitment. Kaya importante po, doon tayo sa legit, no? Para kung sakasakali magka-problema, meron tayong mahahabol dito sa Pilipinas. Meron kayong mababalikan. Hopefully, hindi dumating sa ganoong punto. Pero kung sakasakali man, meron po kayong mahahabol, meron po kayong mababalikan. Ayan, wait lang daw sa camera mo, Panyera. Medyo naghang lang. Ayan. Paparamdam si Papa Reggie siguro. Ayan. Oo nga, sabi siguro, iyak ka ng iyak? Stop na iyak. Eto pa, no? Ang tanong pa dito, Panyera, kung walang resibo, ayan, wala na po bang evidence na about sa illegal recruitment. Ayan. So, hindi po hihina ang kaso dahil walang transaction o records. Ayan. O walang resibo. By the way, no, dahil sa kasong binabanggit po ni Attorney Cam, maari po kung sakali ba na loko kayo, no, na biktima kayo ng illegal recruitment, no,
maari po kayo magsampa ng kaso sa ilalim ng illegal recruitment at maari pa rin po kayong magsampa ng kaso para sa estafa dahil magkaiba po sila ng pinag-uugatan. Ang pinag-uugatan ng illegal recruitment ay yung illegal o walang lisensya o anumang mga circumstansya na nagsasabi na siya ay illegal recruitment ang naging transaksyon. Sa illegal recruitment kahit walang involved na pera. Correct. Pero kapag ka po sa estafa, kapag ka nagbayad na kayo, dahil sa mapanlin lang na naging pakikipag-usap niya sa iyo, naengganyo ka na maglabas ng pera, magbayad ng placement fee, yun po ay pumapasok naman doon sa kasong estafa. Yung mga deceit, misrepresentation, mga fraud, panloloko, yun po yung pumapasok doon sa kasong estafa. And therefore, pwede po kayo magsampa ng 2 kaso for illegal recruitment and for estafa. At tandaan po ninyo kung halimbawa ma-dismiss yung isa, hindi automatic madi-dismiss din po yung isa. Yes, oo. So sila po ay magkaiba. Yes, magkaiba sila at magkaiba rin ang magiging hatol sa kanila. So yan po ang isipin po ninyo ha, medyo mabigat po ang mga kasong ito dahil pinoprotektahan po natin yung mga kababayan natin na gustong magtrabaho at abroad at nangangarap na mapaganda rin po ang kanilang buhay. Sa illegal recruitment po, yung simpleng illegal recruitment, meron po itong parusa na 12 hanggang 20 years of imprisonment at multa na hanggang 2 milyong piso. Sa economic sabotage, yung syndicated, ibig sabihin 3 or more na nagkontsaba para mag-recruit. Ito po yung tinatawag na syndicated na illegal recruitment or yung na nagfo-fall under economic sabotage. Or kung halimbawa naman ay 3 or higit pa ang ni-recruit, ibig sabihin large scale ito, Attorney Cam. Ang parusa po dito ay hanggang life imprisonment. Ito na yung pinakamataas, And of course, multa mula 2 hanggang 5 milyong piso. At syempre, kung halimbawa naman po alien o kaya foreigner, meron na kasing mga ganito panyera. Pupunta na yung mga alien or foreigner, sila na nagre-recruit. Oo, at sinasabi nila na meron silang counterpart sa ganitong bansa. Karamihan sa mga ganyan, Attorney Cam, ginagawang mga commercial sex workers. Ganun ang datingan. Kasi pag halimbawa alien po, aside po dun sa mga penalties na nabanggit ni Panyera, at kapag na-serve niya na yung kanyang imprisonment, di-deport po yan. So, importante po, na tayo po ay maging aware sa mga ganito. Tayo po dapat ay alisto sa mga illegal recruiter. Alam po natin ang mga palatandaan at senyales na itong katransaksyon po ninyo ay illegal kasi para na rin po sa inyo yan. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon, may kakilala kayo na mga gustong magtrabaho abroad, pwede po ninyong i-share itong ating live tonight. Kasi Panyera, sa Ilocos, sample ng Ilocos, Panyera, karamihan sa mga malalaking bahay sa mga probinsya, kung hindi yan seaman, OFW yan. Yes, oo. Ayan, ang binabanggit ni Kenneth Arevalo, yung mga is human trafficking. Kasama din yan pala, isa pa ring issue yung human trafficking na napakabigat din ng ipinapataw na parusa sa ilalim ng batas. Kasi yung human trafficking naman, yung mga ikinakalakal ang ating mga kababayan. Ayan. At para maiwasan po natin yung usap sa mga illegal recruitment. Again, wag po kayo mag-a-apply sa mga recruitment agencies na walang lisensya. By the way, take note po, speaking of walang lisensya, kapag ka po walang lisensya ang isang nagre-recruit at plain recruiter ang authority, hindi po sila maaaring mag-charge sa kanilang, hindi sila pwedeng maningil. In short, wala po silang karapatan na maningil. At syempre, huwag po magbabayad ng placement fee hanggat wala pong valid employment contract. At kapag nagbayad na po, humingi po kayo ng official receipt. Ayan. At ito yung sinabi ni Panyera, huwag po kayong tatanggap ng tourist visa. Yes. Huwag mag-fixer tapos sabihin na pagkatapos punta mo doon, gagawa tayo ng paraan. By the way, again po, uulitin ko, yung pong kontrata ninyo na binanggit na ni Attorney Cam ay nire-review po ito, ina-approve po
ng Philippine Overseas Employment Agency, ng POEA. This is to ensure na magkakaroon ng kopya, sariling kopya ang POEA, Attorney Cam. So therefore, no, kung nagkaroon ng substitution or contract substitution, kasi may mga pagkakataon na common ito, Attorney Cam, bagaman at nakaalis nga, no? Pagdating sa ibang bansa, iba yung sweldo, mas mababa. O kaya naman pagdating sa ibang bansa, iba yung trabaho. Correct. Mas marami pa yung, mas mabigat yung trabaho na ipinapagawa. No? At hindi lang iisa ang employer. May mga ganon. Oh, no? sabi nila, ang aalagaan lang, 2 matanda. Tapos kasama pala yung mga anak, pati mga apo. Extended family pa pala. Oo. Tapos pinapa-extra pa dun sa kapitbahay. No? So, yan po ay pasok din doon sa kasong illegal recruitment, no? Hindi po ibig sabihin na nakaalis na ako, hindi ako biktima ng illegal recruiter. Hindi po ganoon. Bahagi po or kasama po doon sa konsepto ng illegal recruiter yung contract substitution at saka naman yung pagkakaroon ng pagkakaiba sa mga pinirmahan or terms and conditions na pinirmahan dito sa Pilipinas at terms and conditions na dinatnan doon sa deployment, area of deployment. At saka dapat po malinaw yung working conditions, importante din po, no. Halimbawa, may mga iba panyera na akong nakausap ng mga kababayan natin ng OFW, yung pagkain nila parang once a meal lang, tapos puro snacks lang. Eh, di ba tayong mga Pilipino, kailangan thrice yung meals natin a day, di ba? So, yung ganon. Pati yung... Ako nga, 7 na beses kumakain maghapon eh. At saka hindi lang yung banyera, yung rest day, yung working hours nila. Kasi, biruin mo, may iba doon, alas 12 natutulog, gigising alas 4 ng madaling araw. Tapos, hindi lang yan. Yun nga, yung kasama yung tinatago yung cellphone, yung tinatago yung passport. Dapat din yung passport ay nasa possession lagi ng ng isang manggagawa. At ang pinakamahirap pa panyera kapag ikaw ay nabiktima ng amo mo na nagkagusto sa'yo, kasi karamihan sa mga Pilipina po napakasipag, napakalinis sa katawan. So hindi maiwasan yung mga ganitong mga senaryo, di ba? So, ang hirap talaga. Iba din kasi ang ganda ng mga Pinoy, no? Kumpara sa ibang mga lahi, wala naman pong diskriminasyon. Pero in fairness sa mga Pinoy, no? Tayo lang ay karamihan lang sa atin ay mga morena, kakulay ko, Pero, no, yun po mga Pinoy napakalilinis sa katawan kasi. Mababango kasi tayo eh. Correct. Ilan lang naman sa atin yung mga dugyot. Oo. Tsaka tayo talaga hindi tayo makakatulog na hindi naliligo sa gabi. Oo, di ba? At least twice a day, di ba? So, iba ang halina. Halina talaga, no? Pero hindi naman yan excuse, yes, no? Para yung mga abusuhin. Yes, no? ang ating mga kababayan. So, importante rin. Alam po namin na yung mga kababayan natin, risk din to eh. Kasi, swertihan daw ang pangangamuhan. Yan. Totoo. May mga parang pag-aasawa lang din. Mababait. Parang pag-aasawa lang din, swertihan. May among istrikto, may among generous. Okay lang yung istrikto, Attorney Cam, basta nasa lugar. Pero yung nang-aabuso, hindi yun kapatapatawad. Yes. Magandang gabi po muna, Kay. Ito, sabi ni Noel Drosan, dapat death penalty ang parusa sa mga illegal recruiters. Wala na po kasi tayong death penalty sa ngayon. So, ang pinakamabigat pong parusa sa atin ay life imprisonment or reclusion perpetua. Tanggal na po yung death penalty. Marico Angeles, magandang gabi sa iyo. Gayon din sa mga kababayan natin na nanonood, Violeta Montecalvo Zambrano and Joan Malapote Labaw. Husband dito ng classmate ko, Attorney Cam. Si Ngoyong Montes and Pancho Sabordo Jr. Moonbeats. Magandang gabi sa iyo, and of course, Eds Maglakas. Si Zoraida Nieves sa Falyorina nanonood po sa may Pampanga. Ayi Cartago nanonood po sa may Lucena City. Magandang gabi po. Milves Gepulani, magandang gabi po, nanonood naman po sa Iloilo City. At si Reharlin Cabañas. Oy, si Rihar, Nurse Rihar. Magandang gabi sa iyo, Rihar. Nanonood siya sa atin. Namimiss ka na namin. Yung mga naghahanap po sa akin, hayaan niyo po siguro po bago matapos ang program ay makita niyo na ulit ako sa TV. Magbe-break muna tayo, Panyera, para maayos yung ating technical difficulties. Kaya naman po magbabalik po ang Dos Kumpanyeras. Ilan po munang mga paalala dyan lamang po kayo. Nakakasama pa rin po Attorney Cam Cherry Ladami Molina. Nakikita niyo, hindi niyo po nakikita pero naririnig at nararamdaman, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Kumpanyeras. Oras po natin, alas 7:12 ng gabi. Dos
Dos Compañeras. Mga illegal recruiter, humanda na kayo. Dahil yan po ang topic ng Dos Compañeras. Kasama po ang mga panyera ng bayan, Attorney Cam Cherry Ladami Molina. At ako naman po, I'm happy to be back, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Pinag-uusapan po natin yung mga katanungan about sa illegal recruitment, illegal recruiter, yung mga palatandaan o palatandaan, senyales, yan. no, na illegal recruiter ang inyong katransaksyon. Kanina nasabi na rin po ni Panyera kung ano po ba yung kakaharaping kaso tsaka penalties, no? Yung mga multa, medyo may kalakihan ito. Oo, Attorney Cam, kasi lalo na Attorney Cam, no, kapag kinasuhan ka under illegal recruitment at saka under ng estafa. Kasi yung sa estafa po, habang lumalaki ang perang nakukuha sa iyo, lumalaki din ang parusa na nakalaan sa ilalim ng batas. Yes. So, may question dito, Panyera. Sabi dito, halimbawa po, napangakuan ko yung katrabaho ko na magtrabaho abroad. Pero, hindi po naman ako nabayaran ng komisyon ng agency. Illegal recruitment pa rin po ba ito? Yes po, no? Yung sinabi ni Panyera, kahit wala po kayong singkong natanggap, no? Basta po kayo po ay nangako na makakapagtrabaho abroad ang isang kababayan natin at pinaniwalaan niya yung salita mo na yon. Ayan, kayo po ay maaring makasuhan pa rin po na illegal recruitment. Maaring makalusot kayo doon sa kasong estafa dahil wala namang kayong tinanggap na pera. Pero dun sa illegal recruitment ay iba pong usapin yun. Magkaiba po silang dalawa, ha? Yan. Okay, mayroong question dito, Attorney Cam. Question, paano po, Attorney, kung hindi dumaan sa ahensya, may nag-recruit lang po, tapos sa direct, sa employer, kagaya po ng binanggit namin, importante po na kayo ay dadaan sa local na ahensya. No? Ito po yung paraan para may mahabol kayo kung sakasakali na kayo ay mabiktima ng illegal recruitment. Again, maari pong nakarating na kayo sa ibang bansa pero biktima pa rin kayo kasi iniba ang terms and conditions ng kontrata, iba yung sweldo na nakalagay, ibinibigay sa inyo, aktual na natatanggap ninyo compared doon sa napirmahan ninyong kontrata. Those are bahagi pa rin po o itinuturing pa rin po itong illegal recruitment. And therefore, dahil territorial po yung paghahabol ng mga ng biktima sa inyo, hindi po sila sasaklawin o hindi po ninyo basta-basta mahahabol sa ilalim po ng Korte ng Pilipinas itong nambiktima sa inyo sa ibang bansa. Correct. Kaya importante, dahil bagaman at doon kayo nabiktima sa ibang bansa, may recruiter kayo dito or may manning agency kayo dito, therefore sila po ang maaaring panagutin because sa ilalim po ng batas, joint and solidary ang kanilang pananagutan. Ito naman, sabi, papaano po, ako po ay isang aplikante ng isang recruitment, ako po ay nag-apply sa isang recruitment agency at sinabi po sa akin na dapat daw po akong mangalap ng iba pang aplikante upang mapabilis ang pagpapaalis sa akin. Tama po ba ito? Ay, nako po. Hindi po, Hindi po nakadepende yung pagre-recruit nyo ng ibang tao para mapaalis kayo ng mas mabilis, Dahil, in fact, yung gagawin po ninyo na magre-recruit na ibang tao, kung mapatunayan na yung inyong recruitment agency ay walang lisensya, kayo po ay masasangkot na imbis na biktima ka dahil nag-apply ka rin, nang biktima ka pa ng ibang mga kababayan natin. So, ikaw po ay sakop doon sa tinatawag natin na illegal recruiter din po at may kaparusahan. So, wag na po. So, magkakaroon ka rin ng liability. I would like to correct joint and several. Ibig sabihin, yung wrong party may sue any of them. Ay dahil sila yung mga nandito, ay ikaw na nag-recruit, nagpangako, nagpaasa, nagsabi na sagot kita, abay sorry ka, magkakaroon ka ng liability. Ang question dito, Attorney Cam, paano po kaya kung may kapangalan akong illegal recruiter na lumabas sa NBI hit? Ayan, common ito, Attorney Cam. Kung hindi naman ikaw yung tao na talagang involved doon sa illegal recruitment, mag-attend ka ng NBI Clearance Quality Control Interview at doon ang tawag doon, patutunayan mo na hindi ikaw yun. Siyempre, maaari kang pakita mo yung sino ba yung mga magulang mo kasi definitely, Attorney Cam, hindi naman siguro
hindi naman siguro lahat ng detalye ay nandoon. So, maaari magkaiba kayo ng birthday, place of birth, maaari din magkaiba kayo ng middle name or middle initial. Yung parents niyo, syempre. Yes. So, maaari po kayong, magpaliwanag at magpakita ng mga ibang ebidensya na, ay, hindi ako yan. Kaya alam mo, Panyera, ngayon nauuso ang pagpapangalan ng dalawang pangalan, no, sa ating mga anak. Kasi marami mga kababayan natin ang na-experience na na-hit sila ng NBI. Kasi sa NBI, oo. Pareho yung mga kapangalan. Kapag halimbawa, kasi usual na mga apelido, De Los Santos, De La Cruz, Molina, mga ano yan normal na mga surname. Tapos, ang ipapangalan mo lang isa, halimbawa, Kim o kaya Kim Santos, very common yan. Diba? Kim De La Cruz or De Los Reyes, ayan, yun yung mga common na apelido. Kaya ang ginagawa nila, dalawang names para kahit papano makailan. Yan. Huwag namang tatlo ang haba na. Naalala ko yung nag-viral, Panyera, na bata na ang haba-haba ng sulat ng pangalan niya. Gusto na dyan maging boy. So meron po kayong affidavit of denial na ipiprepare naman ng NBI. Tapos meron pong parang lalabas doon na yung derogatory record o yung masamang record, yung record ng illegal recruiter, hindi ikaw yung illegal recruiter na yon. No derogatory record sa iyo. No? Yan, sabi kung hindi nito, ikaw yun. yes. Kung ikaw yun, ay sorry ka. Good luck sa iyo. Meron nga iba, Panyera, kapag nagpapa-NBI, tapos meron palang warrant of arrest na nakikita pala doon, diretso na. Ay, oo. May na-issuehan na eh. Yes. Diba? Eto, nagpakilala po na empleyado ng isang lisensyadong recruitment agency. Pag-check ko po sa may Department of Migrant Workers, lisensyado naman po. Pero wala naman pong may pakitang ID. Kailangan po ba na makipag-transact ako sa kanya? Oy, teka lang, red flag. So, pag mga ganyan po, no, i-check nyo po. Tapos, may mga, details din po kung paano po kukontakin itong mga recruitment agencies. You have to clarify kung ito ba ay empleyado nila o hindi. In fact, may mga iba nga na empleyado, tapos yung pala, nag-resign na sa kaya yung iba, attorney Cam, ang ginagawa, with like notice to the public that so-and-so is no longer connected with ABCD recruitment agency. Any transaction, nakalagay doon, may warning na doon, may disclaimer na doon, na kung halimbawa, after this, mayroon na kaming notice na ito, so beware ka na. Ayan. Merong question dito. Ano po ang pwedeng ireklamo sa agency na may validated na POEA contract, meron na rin pong flight details, tapos bigla pong tinanggalan ng assignment at hindi po nakaalis ang applicant? Sana po ay malinawan ako, Cyril de la Cruz. Ayan. Ang question is, ano ba ang dahilan kung bakit hindi ka nakaalis? Is it your fault? O may sakit ka ba? Valid ba yung dahilan kung bakit hindi ka nakaalis? Kasi sinasabi din po ng Republic Act at 122, yung pong failure to actually deploy, kahit pa meron kayong kontrata na, yung failure na yung hindi ka talaga mapaalis, ay maaari pong pumasok doon din sa illegal recruitment. Kung halimbawa po na ang rason o walang validong rason or walang valid na dahilan kaya hindi kayo nakaalis. Yan. Kung halimbawa naman po may valid na reason, maaari po kayo manghingi ng danyos perwisyo. Kung hindi kasalanan, hindi yung fault ay hindi sa inyo, so pwede po kayo manghingi ng refund at the same time hingi po kayo ng damages. Yes. Tama po ba ito, mga attorneys? Paano po kung walang may pakitang employment contract o working visa? Sila po ba ay illegal recruiters? Ayan. So maaari, kasi po bago po kayo magbayad ng placement fee, kailangan po meron ng employment contract. At syempre kasama na doon yung working visa. Again po, iwasan po ninyo makipag-transact sa mga nag-o-offer lang po ng tourist visa. At pagkatapos sabihan kayo, papangakuan kayo, pag nandun ka na, kami nung direct employer ang bahala na mag-ayos ng employment contract mo. Ayan. Parang, sagot kita. Tapos yung kakilala ko doon na sila na mag-aayos doon. Malakas ako doon. Ingat po kayo dyan sa may mga ganyan. Malakas ako doon. Malakas ang kapat ka doon. Yes. Ito yung question na Attorney Cam nito. Paano po kung isang person lang ang involved at mag-file ng complaint? Pasok pa rin po ba ito sa illegal recruitment? Okay. Economic sabotage po, basta umabot ng tatlo. Either tatlo ang ng biktima o tatlo ang nabiktima. Pero hindi po ibig sabihin na isa ka lang na nabiktima ay hindi ka na makakapagkaso. Illegal recruitment pa din po yun. Hindi lang siya classified,
as hindi lang siya classified as economic sabotage. So again po, pag illegal recruitment involving economic sabotage, 3 or mas marami pa, no? Yung nanluloko. O kaya naman ay niloko. Oo. Pero pag halimbawa naman, ito po ay large scale, kapag against 3 or more person, kunyari, ang nag-recruit sa inyo, isa, tapos ni-recruit niya 3, 4 kayo sa barangay. Diba? Large scale yan. So, ingatan po ninyo yan kasi mas malaki po ang penalty. Ang mangyayari po ito, syndicated, kung 3 ang nambiktima, o 3 ang nanloko, o kaya naman ay large scale, kung 3 o higit pa ang naloko. Either way, pareho po silang economic sabotage na maituturing. Kaya mabigat ang parusa. Now, may pagkakataon, Attorney Cam, na siyempre involve ang pera. So, nanloko. Wala talagang lisensya, nanloko. Iba pa pong usapin yun. Kapag ka po naman 5 o higit pa, no? Doon sa nakulimbatan ng pera, ito naman po ay large scale estafa. Kapag ka naman po 5 o higit pa ang nangulimbat ng pera, no? Ito naman po ay tinatawag na syndicated estafa. In which case, no, maari po silang madali sa ilalim ng large economic sabotage, yung illegal recruitment, at saka ng large scale or syndicated estafa. So, maari pong maging dalawa ang pananagutan sa ilalim po ng batas. Kaya hindi po basta-basta ito dahil siniseryoso po ng batas itong mga illegal recruitment na ito, yung mga kasong ganito. Ayan, magandang gabi muna. Ayan, nakatutok pa rin po sa atin. Mama Hubita Adami. Si Papa Will at saka si Mama Sinta. Ayan, magandang gabi po. Si Tita Rose at saka si Irog. Kuya Mario Manuba ay nanonood sa atin, pati yung mga taga Department of Agrarian Reform sa Marinduque. Magandang gabi po sa inyo. At syempre, Ate Lily Baradi and Ate Ching Elag, magandang gabi sa inyo. Syempre, batiin ko rin po yung mga taga DOH under Yusek Laksamana, mga nanonood din po sa atin yan. Ayan. Tsaka, ito pa si Gina Mendoza, nanonood din po sa Leyte. At si Ayi Cartago dyan sa may Lucena City. Uy, magandang gabi po sa mga taga Lucena City. Gayon din, Attorney Cam, si Federico Bagisi at Aldos Villamater. Ito, nanonood sa atin si Eli Abanto dyan sa Camarines Norte. At ang mga, sabi niya gano'n, dahil dyan sa mga illegal recruiter na yan at sa mga scammers, mahirapan tuloy tayong magbakasyon. Ay, totoo. Jerry Quibral, dyan sa Occidental Mindoro. Magandang gabi po sa inyo. Sabi ni June Gatchek, good PM po mga attorneys. Marami po akong natututunan sa inyong programa. God bless. Thank you very much. Na-inspire naman po kami. Marami pong salamat. Magandang, alam nyo po, ang programang ito ay hindi dahil sa pera. In fact, kami pa nga po nagbibigay ng pera from time to time. Yes. At salamat po sa mga nakaka-appreciate ng ating programa at sa mga palagyang tumututok. At dahil po sa inyo, ayan, nagna-number 1 po yung ating programa. Salamat po. Thank you. Alam niyo, malaking bagay po para sa amin dahil sa pagkalat ngayon ng mga misleading na information, fake news, puro kabastusan on social media. Maganda po na kahit papaano nagbibigay kami ng alternative na meron kayong matututunan na hopefully kung hindi nyo man magamit ay ma-share nyo sa iba dahil ito naman ay ang mga usaping legal po ay hindi napapanis at pwede ninyong mabalikan from time to time sakaling dumating yung pagkakataon na kailanganin ninyo. Like for example, nag-away kayo ng kapitbahay nyo, hindi pa kayo nag-aaway ngayon. Bigla, nagkagalit kayo. May mga previous episodes po kami for that. How do you address them? Mga simpleng solusyon na maaari po ninyong ma-i-apply. Ayan. Maraming salamat. Wala na tayong oras, Panyera. Attorney Cam, si Ludivina Thompson, nanonood sa atin sa Australia. Ganyan si Emily Templo Ambal. At hindi ko na nabasa lahat, but maraming salamat po sa inyo. Josefina Fajardo and Maricor Angeles, magandang gabi po. Thank you so much. Nakasama po ninyo ang mga Panyera ng Bayan, Attorney Cam, Cherry Ladami Molina. At ako po, Attorney Rina Seco. Bukas po magsama-sama po ulit tayo. Magandang magiging talakayan pa rin natin bukas. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.